Hello, what's up, this is Cotman. Back again for another Boring Tech Podcast. Ang podcast video na boring pakinggan kasi ang haba-haba at ang daldal ng host. Ngayon kung bago ka lang po rito at nag-expect ka na straight to the point na mga sagot, mga bilisang sagot, nagkakamali ka ng video. Lumipat ka na po ng ibang channel, lumipat ka na po ng ibang video at ito po ay Boring Tech Podcast. You have been warned. May warning na kayo. Please. Sa ngayon, sa mga sanay naman na at talaga nag-aabang na dito sa segment na to, ang topic po natin for today is, actually, sasagutin ko yung tanong na to nalipat tayo sa screen ko from Marco Paz 2768. Sir, baka pwede ka gawa video regarding sa mga chipset na goods pa in the future. So, yun. So, this video basically is a guide ng mga chipset. Kunwari, may nakita kayong chipset sa market or balak nyo bumili ng smartphone and ganito yung chipset niya. Ito yung parang guide nyo na kung hanggang ilang taon pa to magiging goods na mga chipset. Okay? I tried to cover as much as possible ng dami ng chipset. So, konting disclaimer, hindi po ito kompletong list. Aware po ako doon, hindi po ito kompletong list. At yung sasabihin ko rito kung ilang taon na sila, kung ilang taon na lang ang meron sila sa market or yung pagiging usefulness nila or yung usability nila, kapag sinabi ko kung ilang taon, hindi rin po yun absolute. Yun ay estimate lang. Okay? So please, kung ano man yung sasabihin ko rito, nothing here is absolute. This is more like a recommendation, an estimate lang, and I will just be giving you an idea on how to expect, on what to expect sa mga chipset ng smartphone na binibili nyo or pag-aari nyo na ngayon. Okay? So, malinaw po tayo dun ha. Again, wala po sasabihin ko rito ang absolute. Malinaw? Okay, good. Nakakaintindihan na tayo. So, unang-unang batch. Ito po ang mga chipset na usable pa or at least maaasahan pa. At least kahit paano, reliable. Hindi naman basically reliable. Sige, tamang word na lang is usable. Kasi minsan, kahit hindi na reliable, pagtsatsagaan pa rin natin kasi kulang tayo sa budget. Basta, ang mahalaga, nakaka-call and text pa, tapos konting Facebook, kahit Facebook Lite, okay naman na sa atin, di ba? May mga ganun tayong mga, mga kakilala, kaibigan man yan, or kapitbahay, or mismong tayo mismo, or kapamilya, may ganun talaga. Walang budget, or minsan ayaw lang talaga mag-upgrade. Ang sasabihin, hindi, pwede pa to smartphone na to, nakaka-call and text pa, natatanggap ko pa naman ang tawag nyo, pwede pa to, ayaw pa magpalit. So, may mga ganun tao, so may mga ganun, pag ganun ka, or may ganun kang kakilala, malamang, posible na willing pa sila na extend ang buhay ng smartphone nila. Kaya hindi masusunod yung sinabi ko na, kunwari, itong chipset na to, 2 years lang. Okay? Pero sila, pwede pa nila extend yun hanggang 5 years. Kasi, call and text lang, okay pa sa kanila eh. So, technically, usable pa rin yun. So, hindi reliability siguro ang pinaka-bottom line natin dito. More on usability. Yung pagiging usable ng chipset ng smartphone or yung chipset na nasa smartphone niya or nasa smartphone mo. Magulo ba? Sensya na. But anyway, diretso na tayo. Para kahit paano is makapag-umpisa na tayo ng yung expectations nga ika nga. So, unang-una, sa list. Usable for the next Usable for the next 1 to 2 years. Again, this is not an absolute na recommendation or absolute estimate. Estimate nga, di ba? So, hindi siya absolute. Okay. So, sa Qualcomm, ito po ang list. Focus mo tayo sa Qualcomm lang. Ito po ang mga list ng mga chipset na good for 1.5 years. Again, depende po sa usage nyo. Okay? Kung gamer ka, possible na ilan lang dito ang papasok sa iyo or sasabihin mo, ay, yan, good to hanggang 2 years. Pero kung hindi ka gamers, malamang to lahat pasok sa ito 1 to 2 years or more pa nga actually. Pero kung gamer ka, malamang ilan lang dito ang sasang-ayunan mo na, okay, good pa yan for 2 years, for the next 2 years at least. So, isa-isayin natin, Qualcomm Snapdragon 480, 480 Plus. Ito, lahat ng Qualcomm Snapdragon 4, basta may 4 sa umpisa, or 4 Gen 1, sama na natin itong 4 Gen 1. Ito talaga yung talagang weak eh. May pinaka-weak nila ng mga line. Kahit pa may 5G pa yan, weak pa rin yan. So, ito po yung at least nakita ko sa market na available. Again, I'm not saying na kompleto itong list ko. Ito lang yung nakita ko. At least, meron pang binibenta or meron pang nakikita ako na available pa sa marketplace. Kahit sa marketplace na lang, kahit di na brand new, meron pa ako nakikita mga ganito. So, yun. 480, 480 Plus, 4 Gen 1, 4 Gen 2. Ito mga to, asahan nyo talaga within 1 to 2 years talagang
medyo yung reliability nila bumababa na, pero usability okay pa rin. Reliability, hindi na nga lang. Kumbaga, ilan na lang ang mga tasks na pwede lang gawin. Going sa 600 series, etong 680, parang 1 to 2 years ago na nire-review ko to, talagang dismayado na ako. Kumbaga, kung ikukumpara mo sa MediaTek, mas weak pa to sa G99 para sa experience ko, promise. Since ilang chipset na rin, ilang smartphone na rin ang nireview ko na may ganitong chipset, talagang sluggish. Di maasahan, ang bagal mag-launch ng apps. Kahit ng Facebook, minsan minsan pag nag-scroll ako. Basta yung mga na-test ko na at least na meron Qualcomm Snapdragon 680, talagang dismayado talaga ako. So, in my opinion, again, not absolute, usable pa ito for the next 1 to 2 years. Pero sa mga gamers, sasabihin na to, actually, ngayon pa lang basura na to. Kung gamer ka, kung demanding ka sa performance, sasabihin mo basura na nga to ngayon Wala na to dapat Pero, yeah, it's still usable to other people naman. Yung hindi mataas ang demand, yung okay lang sa kanila na call it text, basic Facebook lang, Messenger, pwede pa yan. Yeah, pwede pa naman yan. Totoo yun. Yeah. So, usable for the next 2 years, ito po yun sa Qualcomm. And sa Snapdragon 700 series naman, 720, actually may nakita pa kasi 720, although ito, sluggish na to at nag-cause na to ng overheating kapag medyo heavy na yung nilalaro or in-open apps or nagmo-multitasking sila. So, medyo hirap na to. 730, nakagamit pa yata ako last year nga ba yun? Parang last year. I'm not 100% sure, pero yung memory ko kasi, 730 or 730G galing sa Pixel 4a yata. 2 years na go na yata yun Yeah. And although usable pa rin naman, ramdam ko na nga lang yung pag-init na talaga ng smartphone sa 730 series. Dito sa 732G, nakakita lang ako nito sa tropa, hindi ako talaga literal nakagamit ito ng araw-araw. Pero I would say na overclock lang ito kasi ng 730 and 730G. So, yeah, not really that much na improvement. And yes, possible na medyo sluggish na rin to sa ibang mga heavy task. But yes, still usable pa rin po, at least for the next 1 to 2 years. Why not? 750G, I'm not sure kung meron pa nito sa market, pero since sinali ko ang 730, I believe dapat kasali rin ang 750G, pero wala akong nakikitang ganito na smartphone na may ganitong chipset. Pero kung meron man, pasabi nila sa comment section, anong smartphone nyo na merong Qualcomm Snapdragon 750G? And kamusta yung experience nyo? Okay ba? And then going 765G, medyo okay. Ito actually, masasabi ko talaga, goods pa talaga to for the next 2 years. Especially sa mild gaming. And then, going sa 768G, yeah, mild gaming. 845 is actually Poco F1. Kung di ko nagkamali, tama ba? Correct me if I'm wrong na lang. Pero this is okay pa rin naman. Working pa rin and dati ako may Poco F1, saglit lang. And then, meron nito ang tropa ko, yung si Tangkad. Okay pa rin naman, nag-work pa rin, pero ramdam na natin, tsaka medyo palyado ng battery and I believe dalawang palit niya yata siya ng battery sa Poco F1 niya. So kung meron pa po kayong 845 na Snapdragon sa smartphone nyo, I'm sure usable pa yan. Pero reliability in terms lalo ng battery, sa battery na aspect, wala na yan sigurado, And then going sa MediaTek, etong lahat ng Helio P series na to, alam ko, usable pa to ngayong taon. But reliable, no. I don't think so. Pero usable, yes. Pwede pa to sa mga mild lang or light use na nga lang talaga. Itong lahat ng P series na to. Yeah. And then going sa G series, mula G25 hanggang dito sa at least G88, usable pa rin to. And some other claims na nakakapag-ML pa nga sila dito kahit paano. And hindi ko naman sila masisisi kasi hindi naman ganoon kasi kataas talaga ang demand ni ML kahit na low settings, medium settings, and even high settings. Papatol pa ito sila Helio G80. But dito sa G37 pababa, medyo alanganin na kasi nakapag-review na rin ako yata isa o dalawa nito. And yeah, I tested din sa tropa nung sinetap ko yung bagong bilhin yung smartphone na that was Realme yata. Na low end lang, around 3,000 to 4,000. Yeah, medyo sluggish talaga siya. Medyo ang bagal ng response. Pero like I said, usable. It's just not reliable talaga for heavy usage. Sa G91, ito yata, alam ko, bago ito, i-release this, alam ko may announcement nito. Hindi ko lang tanda ko anong pangalan ng smartphone, but meron G91. I believe this is just another overclock or something ng G88. Iminamaximize sila ng G85, G88, hanggang G91. But still, yeah, very usable pa rin. G90T, G95, alam niyo naman, isa ako sa biggest fan ng G90T and G95. And until now, actually, meron pa ritong nag-exist, ginagamit ng bata na
Infinix Note 10 Pro, and yes, nakakapaglaro pa rin siya, nakakapag-games pa rin po, and maniwala kayo sa hindi, at very good pa rin po ang battery kasi siyempre, depende yan sa gumagamit, kung paano patatagalin ng battery, but it still works, and okay pa rin naman ang battery, nakakapaglaro pa siya ng ilang oras using the Infinix Note 10 Pro with G90T or G95. Kasi dalawang version ng Infinix Note 10 Pro. Hindi ko tanda kung ano yung ditong version. Pero both yan, similar lang naman kasi yan, kasi overclock naman sila ng isa't isa. And, yun, okay pa rin naman po yan. Actually, I can say na goods pa, usable pa, and some extent of reliability sa games, but you know, you have to consider the battery kasi ilang taon na rin naman ito nag-exist sa market. And I believe wala na rin siyang brand new yata. Meron pa ba? Correct me if I'm wrong. Pero I believe wala na yata siyang brand new version sa Infinix website mismo. But if there is, okay, good for you. Okay pa yon. Pero syempre, ilang taon na siya sa shelves, siguro hindi nagamit, kahit paano nabukasan na ang total capacity ng battery note. Kasi, di ba, kung napanood nyo yung previous video ko, ang mga battery ng smartphone, even na hindi ginagamit, nakatambak lang sa warehouse, nababa pa rin po ang total capacity niyan. Kasi lithium po is nagde-degrade over time, kahit hindi gamitin. So, wala kang choice. Talagang bababa talaga ang capacity niyan. Siguro mga around 10 to 20% na buwasan siguro at this point kasi medyo matagal na rin naman ang edad ni Infinix Note 10 Pro. Yun. G90T, G95, okay pa to. Very, very usable pa. And to some extent, some games pa rin. But reliability medyo nagdudwindle down ng konti. G96, ito ang toryo sa overheating na version ng G88 yata. Or G99, something like, basta alam ko ito yung notorious na overheating, G96, and G99 yung ngayon, syempre binigyan nila ng iba't ibang iteration ng Ultimate and Ultra, pero which is G99 pa rin naman yon, in-improve lang ng kanya-kanyang version ng software bawat brand, okay? Kaya may Ultra at Ultimate na G99 kasi software yon, kanya-kanyang technique sila ng software na ikangay tweaking, tinitweak sa driver din, tinitweak para kaya nag-i-improve yung performance. But still, it's the same G99, wala pong Ultra at Ultimate talaga or walang overclock version ng G99. Okay, it's the same G99 with improved software. Okay? Parang camera lang yan eh. Kung di kayo naniniwala na kayang i-improve ng software ang performance ng isang hardware, parang nyo na rin sinabi na yung ginawa ni Pixel sa lumang mga 12 megapixel is walang silbi. Yung mga unang smartphone ni iPhone, mula iPhone 12 pababa, lahat ng 12 megapixel nila is, those are all software. Especially si Pixel phones, na-i-improve nila, lalong gumaganda, gumagaling ang smartphone nila, ang camera ng smartphone nila, through software, using old hardware. So, hindi nyo pwedeng sabihin na hindi kayang gawin yun sa chipset. Nagagawa po yun sa chipset. Okay? So, yun. Software lang ang in-improve ng G99, kaya may Ultimate Ultra, but not hardware. Nothing is overclocked sa Helio G99. Yun. Now, going tayo sa Dimensity. Ito, of course, Dimensity 700 or 6020 is a 5G version of G99 lang. Obviously, same sila halos ng cores, pero yun, may nadagdag na konting features to improve, of course, the 5G. Kaya may Dimensity 700. I believe meron pa rin naman Dimensity 700, although marami ng Dimensity 6020 ngayon. So for me, very usable pa rin naman sila until up to 2 years. Pero syempre, you can extend that if depende sa standard mo. Kung mababa ang standard mo, mababa ang requirement mo sa gaming, sa multitasking, pasok pa yan hanggang 3 to 4 years pa nga eh. Again, depende sa standard mo. Pero if you are a gamer, you know na 1 to 2 years usability nito. Yung pinaka-usability, yun lang talaga. Yun yung pinakamatagal niya. So yun. The Dimensity A10, same lang din. 6100 plus, yung bago nila na re-release. Hindi ko alam kung saang smartphone nila ilalagay ito. But kung meron kayong alam na ganito na 6100, expect nyo at least, again, not absolute, next 1 to 2 years lang talaga. 6100 plus, 6300 plus, and even the Dimensity 7020, yung nirelease ni Infinix lately, yeah, at least 2 years. Yeah. Remember, nag-promise Infinix nga pala na ang upgrade is up to 2 years. Yeah, usable pa kasi siya hanggang 2 years at least. Security patch up to 3 years. Good. At least kung gusto mong i-extend pa ng konti, ang buhay sa Dimensity 7020, yan yun. Yeah, that, yun expectations yun. Again, not absolute. Huwag yung
ano ang sinabi ko na hanggang 2 years lang daw yan, tatapon na daw yan. Wala akong ganun sinabi na itapon nyo na smartphone nyo after 2 years. Ayon sa mga nakasulat dito ng mga chipset. Wala akong sinabing ganun ha. Sinabi ko lang yung usability lang. Pero naman tayo si si out of context na mga commenters eh. Now, siyempre sali natin si Unisoc. Hindi ko na isinali sila Samsung kasi hindi ko kabisado yung ng Samsung. I can't really say that much of Samsung. I'm not really a fan of Exynos kasi alam niyo naman ang track record nila pagdating sa paggawa ng chipset. Not very good. But with Unisoc, marami na ako nagamit dito at na-review. Di pa tayo sa focus sa Unisoc. Lahat ng T600 nila up to T700, 1 to 2 years yung usability nila. Okay? Most of these single core to dual core lang kasi yung GPU, and then of course octa-core sila do. Pero yun nga, yung reliability nila medyo dwindling every month. Pero very usable. Kung hindi kayo naniniwala, sali po kayo sa mga groups ng mga Unisoc na mga smartphone. Makikita nyo doon yung mga reklamo, mababasa nyo. And yes, I am a member ng halos lahat ng brand, na halos lahat ng group, nandun ako. And I can read all those complaints. So these are the list of all the chipset na tingin ko usable for the next 1 to 2 years. Again, ulitin ko ulit. These are not absolute. These are estimates and recommendations ko lang. Okay? Para at least may idea lang kayo ng tamang pag-expect sa mga chipset na nakalagay sa mga smartphone na binili nyo, pag-aari nyo na, or balak nyo pa lang din bilhin. Okay? Yan, tatlong yun. Yun yung guide na to. Not for any other way around. Okay? Nothing is absolute here. Now, di pa tayo sa mas mataas na longevity ng chipset na bibili nyo. So, going to 2 to 4 years naman na mga chipset. Again, gamers, siyempre ibang requirement nyo. I'm sure iba dito, hindi napasok sa inyo for 2 to 4 years. But for general use, for public use, ng mga budget na hindi naman talaga afford. Napapansin ko lang sa comment section side comment lang to Napapansin ko lang sa comment section, ang daming mga out of touch sa comment section na parang hindi lumalabas ng bahay. Kasabihin nila, ba't bibili pa kayo ng ganyang kamura? Hindi po lahat may pera kagaya nyo. Hindi po lahat mayaman kagaya nyo, ha? May mas marami ang porsyento ng mga Pilipino na sobrang baba lang ng budget nila and pagtsatsagaan nila kahit magkano lang na yung pinakamababa. Kaya nga ang dami po, kaya nga po ang taas ng porsyento ng nai-scam sa Lazada and Shopee kasi bumibili sila ng mga murang smartphone na akala nila flagship yung pangalan. Kasi ang daming scam sa Lazada and Shopee, di ba? Ng mga ganon. Ganon po karami ang mahirap at budget users ng Pilipino. Kaya sa mga commenters na out of touch, na parang hindi nakakakita ng damo sa labas, hindi pa nakakalabas ng bahay ng ilang taon na after ng COVID, por favor, utak, huwag nyo pong ipagkakalat dito sa comment section, na bobo kayo, Sensya na sa word, pero marami talagang gano'n na out of touch sa mga Pinoy. Labas-labas din po kayo ng bahay, paminsan-minsan, okay? Now, move on. Lipat tayo sa 2 to 4 years na usable na mga chipset. Qualcomm, focus tayo sa Qualcomm. Qualcomm Snapdragon 855, actually, LG V50S ko, actually, very usable pa rin naman, actually, nakakaano pa. Yeah, meron ako hanggang ngayon, LG V50 nandito pa rin, very usable. But, for gaming, medyo lumalagapak na siya unti-unti. Ilan na lang yung mga games na pwede kong gawin, and not to mention the battery, medyo mas mabilis na rin siya malobat. Dati, abot pa ako ng mga from 8 a.m. to at least 8 p.m. Ngayon, 8 a.m. to at least 4 p.m. na lang. Parang gano'n. So, yeah. Hindi na rin gano'n katagal. And, dati, nagagamit ko siya maghapon sa biyahe. Gagawin ko siyang Google Maps lang. Pero ngayon, hindi na. Kalagitnaan pa uwi, lolobat na talaga siya. So, yeah. Medyo nagde-deteriorate na. Siyempre, tumatanda na yung battery. Nagde-degrade na rin. So, 855. Usable pa ito. Some gamings, and magagamit pa rin naman. It's just that hindi na ganoon ka-reliable after 2 to 4 years talaga. Malamang wala ng reliability talaga nito ng tuluyan. Sa ngayon, nararamdaman ko na ipapunta na siya doon. 855 plus, overclock lang naman siya ng 855. And of course, the 860, meron pa rin naman yatang, alam ko meron pa mga 860. Sa mga nag-comment dyan ng 860 daw ay hindi daw niya overclock version 865, 865 plus 870. Ang dami pong article. Konting research po. Isang Google lang po yan. Ilagay mo lang, Qualcomm Snapdragon 870, overclock of 860. Tapos ganoon din, 865 plus, ganoon din. Lahat po to, itong 1, 2, 3, 4. Itong apat na yan po ay identical po.
clock speed lang po ang binago. May mga article po dyan na nagpatunay na lahat, itong apat na to ay same chipset galing lahat kay 860. And this 865, 865 Plus, and even meron pang 865 Plus pa nga nito, I believe. And the 870 are all overclock. And yes, meron akong 870, itong tablet na to. Still kicking, nakakapag-games pa po ako rito. So I can say na pwede pa to for the next 2 to 4 years. Kasi I can still game here. Naglalaro po ako rito ng Farlight, so on and so forth. Yes, Farlight, kahit paano, even with the recent updates, nakaka 120 Hz pa ako rito. Pero syempre, lagay ko na lang siya sa smooth. Konti na lang, ibabalance ko na. Pero still, very much playable. So, I believe kaya pa nito hanggang 2 to 4 years. Yeah, trust me. Ginagamit ko talaga yan. Totoong gamit yan. Real life use yan. Now, 888, 88 Plus, syempre, mas malakas ito sa 870, although notorious ito sa controversial na overheating. Which is, totoo naman, konting Google nyo na, meron naman na. And meron dito actually yung 888, the Z Flip yata, 3 or yung ano. Basta meron dito na sa Samsung dito sa studio. Somewhere dyan, nagtatago lang, bira magamit. Okay pa rin po yan, very good pa rin. 2 to 4 years, maasahan pa natin. And then, sa 778 and 778G and 778J Plus, okay pa to actually. One of the best actually na 700 series na nakita ko, na-witness ko na very good pa rin, very usable pa rin. Although, of course, expect natin, after 2 to 4 years, mag-uumpisa nang bumaba talaga ang total niya na value in terms of performance overall. So, yeah, 2 to 4 years, good pa po to. Kung meron kayong smartphone na may 778, 778G, pwede pa yan. Provided na hindi pa sira ang battery, okay pa yan. 780, 782, yan, lahat to, okay pa to. 7 Gen 1, of course, alam ko gawa ito ng Samsung, kaya medyo hindi to sikat. Kasi isa sa mga, iniwasan to ng mga tao yung gawa ng Samsung. Pero alam ko meron nito sa market. Then 7S Gen 2, okay to. Although, alam ko, may mga manakanakang nag-report na prone daw sa overheating, but I can say okay to. Kahit paano, at least for the next 2 to 4 years. Usability, okay pa. Reliability, medyo mag-uumpisa na siya mag-dwindle down. At least up to 2 to 4 years. Pero matagal po yun. Baka iniisip nyo, bilis ng 2 to 4 years. Matagal po yun. Para sa smartphone, okay pa po yun. Provided, again, na hindi nyo pa nasisira ang mga battery nyo. Okay? Same with 7 Plus Gen 2 and 7 Gen 3. So, sinali ko na rito ang 7 Gen 3 kasi hindi rin naman ito sumikat kasi nga isa sa mga hindi rin ganun kaganda ng performance. Gumanda ang performance ng 7 Gen 3 sa 7 Plus and then yung 8S Gen 3. Pero mamaya pag-usapan natin yon. Nasa next category sila at inilipat ko doon kasi since malalakas naman yon, pwede pa yon na more years pa. But this one, 7 Gen 3, at least yung pinaka limit ko pagdating sa Qualcomm na usable pa for the next 2 to 4 years. Lipat tayo sa MediaTek. We have here 1050, 730, or 1080 and 7050, 7200, 8000. Lahat to good for 2 to 4 years, especially sa 8100. Ang pinaka-best dito actually na chipset, talagang I'm sure pwede pa hanggang 4 years, is itong Dimensity 8100. 4 years. It's not bad. So, may 8100 ka, okay pa po yan. Provided na new pa, again, sira yung battery mo or wala pang damage ka nagagawa sa smartphone mo. And then finally, isa lang po sa Unisoc, yung T820 nila. I believe pwede pa po yun. Nakapag-review ako, alam niya, nakapag-review ako yung Neo 9, dalawa. And yun lang yata. So, base sa performance, may improvement pa ako, inaasahan doon, naghihintay pa ako. And it can actually perform well naman. So, 2 to 4 years, at least, at best, 2 to 3 years, pwede pa to si T820. So, yeah. Again, nothing absolute. So, yun po yung mga next 2 to 4 years. Now, finally, lipat na tayo sa last part ng usapan nito. Usable for the next 4 to 6 years. Ito matagal-tagal pa to. Again, ang tinutukoy dito is usability hindi po reliability. Usability, pwede pa po siyang gamitin for the next 4 to 6 years. Kung in terms of reliability, depende po yan kung anong klaseng user ka. Kung light user ka, casual user ka, or gamer ka or hardcore user ka. So again, usability lang to, hindi reliability. So, pasok sa Qualcomm is 7 Plus Gen 3, of course. And then yung kanyang overclock version, 8S Gen 3. Sa mga niwala kayo sa hindi, yung po ang definition ng overclock. Kahit sino pong tanongin nyo, from PC enthusiast, smartphone enthusiast, overclock means same exact cortex, same exact combination ng cores, and then tataasan mo lang yung clock speed. That's overclock. Yun po ang meaning ng overclock.
Kahit sinong tanongin nyo, huwag nyo nang magmalinis. And huwag na po kayo magugulat kung ginawa yun ni Qualcomm. Kasi ginawa nga nila yun sa Qualcomm Snapdragon 860, 865, 865 Plus, and 870. Kung nagawa nila yun dati, hindi po malabo, gagawin nila yon sa 7 Plus Gen 3. Dapat nga 7 Plus Gen 3 Ultra something. Pa syempre, marketing, makakatulong kasi sa pangalan ng 7 Plus Gen 3 Ultra kung ilalagay na lang siya sa 8. So that's why 8S Gen 3. Basic marketing. Bakit nyo ginagawa? Komplikado yon. Okay, nagtatalo pa kayo. Pero like I said din sa video ko about 8S Gen 3, the 8S Gen 3 is a very good, ayan na, lalaki ko na yung letter, a very good chipset. Hindi porket galing siya 7 Plus Gen 3 is bad chipset na siya. It is still a very good chipset, maaasahang chipset, at very good din siya sa gaming base sa mga nakita kong test. Poco F6 na test from basta it was an Indian channel. Very good po, ang ganda. Okay? So, hindi porket sinabi ko na overclock siya ng 7 Plus Gen 3 is pangit siyang chipset. Lagi ko sasabihin, maganda po siyang chipset. Very good. Ang issue ko lang is, gusto ko lang malaman nyo or maintindihan nyo na ang binibili nyo is hindi totoong 8 Gen, kundi 7 Gen. Yun lang po yung point ko. Wala akong sinabing basura ang 8S. Sabi ko, panoorin nyo ulit yung video na yun sa mga ang kikitid ng utak at laging kumukuha lang ng specific words na gusto lang nilang marinig. Pipiliin lang nila yan, tapos yun na ipagkakalat nila. Tapos sasabihin na sinabi ko. Pero ito to, pag pinanood mo yung video, sinabi ko naman na very good chipset si 8S Gen 3. Wow! Mga Pinoy. Anyway, 7... sakit sa ulo, no? Ganito ang mga disadvantage din ng pagiging public figure din, no? Madalas kinukuha out of context yung mga sinabi mo. Hindi kinukuha ng buong buo yung talagang buong video. Yeah. Sana kung gusto niyo maging YouTuber, expect niyo may mga ganito na kailangan mong tapatan or at least harapin. Now, moving on. 8 Gen 1, okay pa po to for the next 4 to 6 years. Although yes, meron ditong 8 Plus Gen 1 eh. Hindi ko tanda. Ano bang smartphone dito may 8 Plus Gen 1? Dati nagkaroon ako ng personal 8 Plus Gen 1 yung Lenovo Y70 but kaso binenta ko na yon. Okay pa rin naman to although prone sa overheating si 8 Gen 1 and 8 Plus Gen 1 actually was the better choice kung bibili kayo ng smartphone talaga. Pero para sa akin, reliability ng itong nandito hanggang at least dito hanggang sa 8 Plus Gen 1, reliability nito hanggang 4 years lang. Yeah, reliability. Pero lagpas ng 4 years, usable na lang sila. Itong tatlong to, 1, 2, 3. And kapag lumipat tayo sa 8S Gen 3, siguro, masasabi ko rin ng 4 to 5 years at least ito. Sa 8S Gen 3, since overclock pa rin naman ito by bottom line, possible na at some point, marireach nito ang limit niya ng, yung sa throttling and overheating. 8 Gen 2, same din. Meron akong, itong gamit natin ngayon na smartphone, itong ginagamit kong pang record, Samsung S23 Plus. This has Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy pala ito for Galaxy, not the 8 Gen 2 na basic version. This is the overclock version ng 8 Gen 2. Ito, iyan ang talaga ang overclock version. Hindi yung, itong pwedeng tawagin na kunwari 8 Gen 2 Ultimate or 8 Gen 2 Ultra. Kasi totoong overclock ito. Hindi kagaya sa G99, walang ganon. Hindi nag-overclock yung clock speed. Gets yung difference? Totoo to. Kasi from 3.0, naging 3.2. Alam ko naman ba, 3.3. Basta naging 3.2. Kaya nilagyan sila ng 8 Gen 2 for Galaxy. Which they can actually say naman na 8 Gen 2 Ultra Ultimate. Kasi totoong naka-overclock ito. Yeah, itong for Galaxy version. But the G99, sasabihin nyo, Ultra at Ultimate yung wala namang na-overclock. That's marketing lang po. Okay? And then 8 Gen 3, of course, yung current na chipset ngayon. And sadly, wala na. Let go ko na si Red Magic 9 Pro. Shoutout sa nakabili. Sino ka man. Thank you. I'm sure nag-enjoy ka ngayon kasi ako enjoy ako dyan. Kinailangan ko talaga lang na ibenta yan kasi may kailangan akong gastasan. Importante. But I'm still planning na bumili pero siguro higher storage na yung 512 to 1 terabyte version na kasi I love it. That smartphone very reliable. Gaming
sa pagsagap ng signal. The only smartphone, wala, nasegue na ako, pero the only smartphone na maasahan ko yung signal lagi malakas, kahit na mobile data sa liblib na lugar, magandang sagap nun. Balik tayo. Sorry. Ang ko ng segue. Ang haba na ng video na naman. Sabi ko, paikliin ko eh. Anyway, Agent 3. Okay. Ito po yung mga at least 4 to 6 years. I'm happy for you kung ito pa rin ang smartphone nyo. Provided na hindi nyo agad masisira mga battery or madadamage yung smartphone nyo along the way. MediaTek, ito. Ba't dalawang 8200 dito? Sorry. 8200. Anyway, basta 8200 and then 8250. 8300. Actually, ito, nireview ko to recently using the Tecno. Yan, pinaka-last ko na video na review na may 8200 is the Tecno Camon Premier. Yeah, I believe so. 8200 po kasi yun. Ultra pa nga nilagay yata lang. But I checked, same lang din para din ang clock speed. So it's not really ultra or ultimate. Chinek ko sa mismong website ni MediaTek. Walang ultra and ultimate na version talaga nito. But okay, it's a marketing jargon. We get it. Tapos, okay pa po to, 4 to 6 years. And since ginamit ko siya sa paglalaro ng games, okay pa nga siya. Yun nga lang yung reliability niya, I believe, hanggang next 1 to 2 years na lang yung reliability ng 8200. But usability, okay pa to for the next 4 to 6 years. Yeah. 8300, yeah, I believe, ito yung iQOO yata na na-review ko. Base sa test ko rin, very good din ito. Ang reliability siguro nun pwede pa hanggang 3 years. But usability, 4 to 6 years. 9,000, wala ako na-review nito. 9,200, wala. Pero I believe dahil na ito ay flagship naman, why not? Kaya siguro nito hanggang 4 to 6 years. 9300 plus, yes, ito naka-review ako nito. Again, iQOO. Neo 9 Pro yata yun, kung di ako nagkakamali. Yeah. Basta iQOO yun. Very good din to. Tumatapat sa 8 Gen 3 pero syempre mas maganda pa rin ng 8 Gen 3 nung pinag-compare ko silang dalawa. So, reliability nito siguro 4 years. Usability 4 to 6 years. 4 to 6 years. Okay, not 46. 4 to 6 years. Okay. Sa Unisoc wala sila. Wala na silang pwede kong makita na pwedeng usable or reliable hanggang 4 to 6 years. Pero again, this is not an absolute. Pwedeng yung sinabi ko kanina na mga T820 or T700 series ng Unisoc is pwede nyo pa rin gamitin after 4 to 6 years. Pero yun nga lang, malamang yung standard nyo kasi mababa na or no choice kayo kasi wala na kayong pambili. Yeah, yun yung nakikita ko lang na reason. Mas sabihin nyo, ay pwede ba yan 4 to 6 years yung Unisoc T770. Yeah, malamang is mababa lang talaga yung standard nyo pagdating sa smartphone. Or, I don't know, the battery is still okay. Yung ika nga matyaga kayo. Tanggapin kung ano lang kaya ng smartphone nyo or kayang gawin ng smartphone. Yun. I hope naging okay po ito. Ito po yung summary. Actually, kung gusto nyo, screenshot nyo na lang. Ilalagay ko sa screen yan. Ito yung summary ng mga chipset, na listahan ng mga chipset na sinabi ko na good for their respective years na usability pa or usable pa. Okay? So, yan. I hope naging informative ito. Pasensya na kung madaldal ako. Kailangan ko lang talaga ng outlet kasi wala akong kausap dito sa bahay. Ganun kalungkot dito. Anyway, ganun lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito, marami po tayong mga ganitong video kung saan nagbibigay ako ng mga guide na mga about sa chipset, so on and so forth, para maintindihan nyo ng mas maayos or mas mabuti ng mga smartphones na binibili nyo or at least yung mga balak yung bilhin. At least may idea kayo kung ano yung pinaka-best value sa mga pera nyo. Marami pa akong video na ganyan. And for that reason alone, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Godman. This was Boring Tech Podcast. I hope hindi kayo sobrang na-boring and sana mawili kayo at bumalik. Isang like naman dyan. Pwede? I'll talk to you again soon.